Kumusta mga brad? Ang isa nga po sa pinakamatagal hinintay ng mga taong underbone dito sa Pilipinas, sa wakas available na. Ang napakapoging Monarch Spare 180. Isa nga po ang underbone category sa may napakamainit or napakainit na kategory ng mga motorsiklo. Yung tipong nagkukwentuhan pa lang sila, pinagpapawisan na sila. Bawat isa kasi ayaw talagang magpatalo. Yung isa sasabihin siya malakas, yung isa naman sasabihin siya daw yung malakas. Yung isa naman sasabihin siya yung malakas. Pero ang totoo dyan, silang lahat malakas sa gas. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kung matatandaan nga po ninyo, matagal din talagang hinintay ng mga tao itong motor na ito or itong underbone na ito. Kahit nga po sabihin nating made in China siya, pero kasi kung titignan mo yung looks niya, may palag din talaga. Alam mo yun, sumasabay talaga yung looks niya doon sa mga nagbibigatang or mga bigating brand, mga haring brand. Well, halos naman po lahat ng mga tinaguri ang hari ng mga underbone, mapupogi talaga. Wala pong pangit sa kanila, miski isa. Pero kahit nga po ganun, bukod tangi pong may lamang itong si Monarch Spare 180 sa kanilang lahat. Alam mo kung ano yun? Oh, yun na yun. Yung kanyang presyo. Sapagkat kung ikukumpara nga po natin doon sa The Big Four, medyo mas mababa po yung presyo ng isang to. Yung Sniper umaabot ng 125,000, yung Winner X naman umaabot ng 131,000, at yung Raider 150 Fi naman umaabot ng 121,000. At take note, hindi pa kasali doon yung mga patong ng mga kamoting ahente. Yes po, ganun po. Medyo mataas po talaga yung mga presyo nila. Samantalang itong Spare 180 nga po ay pumapatak ng 106,000 pesos. Siya yung may pinakamataas na engine displacement sa kanila lahat, pero siya naman yung pinakamura. Pero dahil nga po hindi pa nasubukan ng mga tao to, hindi pa po natin masabi kung gaano kaganda yung quality niya. Kaya sana lang talaga maganda. Kaya dahil yan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang gwapong-gwapong Monarch Spare 180 na mayroong 175 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 25. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 16.8 horsepower, 9,000 RPM, 15.5 Nm of torque at 7,000 RPM. At ayon nga po sa mga Malaysian na nag-top speed sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 140 km per hour. Pero dahil nga po nandito na sa Pilipinas, panigurado aabot ng 160 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6.5 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 40 to 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang 180cc na underbone, hindi na po masama yun. Pero sa tingin ko drawing yun. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. At parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaso lang unlike nga po doon sa Winner X at Sniper, hindi po ito naka-ABS. Pero wag ka pa din malungkot. Siguro marunong ka naman magdasal. Pray lang katapat niyan. Ang kanyang seat height ay mataas sa 790mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, isa nga po sa pinaka-highlight dito sa motor na ito, maliban sa kanyang presyo, yung headlight niya. Kasi nga kung mapapansin natin yung headlight niya, may pagkakahawig nga po doon sa Kawasaki Z1000. Yes po, hawig lang naman. Kaya yan din po ang isa sa mga nagpapogi talaga sa kanya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital, color digital, na medyo may pagkamalapad nga din po. Kaya kahit kapag nag-drive ka ng tanghali, kita pa din yung mga numero niya. Kaso lang hindi nga po katulad doon sa mga katunggali niyang underbone, hindi po siya nakakiles. Di susi pa din po siya. Pero wala namang problema doon. Okay na okay lang naman po yun. Tsaka considering na 106,000 pesos lang siya, wag mo nang hanapin yung mga wala sa kanya. Kasi kung ginawa nilang keyless yan, malamang hindi lang 106,000 yan. Pero ito, hindi talaga mawawala to. Sapagkat meron pa din po siyang
USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At isa pa din po sa mga wala sa kanya na wag mo nang hanapin, wala na din po siyang kickstart. Bibili na sana ako kaso lang wala palang kickstart. Yan nga po yung magiging palusot ng ibang tao. Pero dito, hindi mo na kailangan magpalusot dito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil alam kong gusto mo pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin pa natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At isa nga po sa mga disadvantage na nakikita natin sa mga underbone, karamihan talaga sa kanila walang underseat compartment, or kung meron man sobrang liit lang. Itong motor kasi na to nakadesign talaga pang harabas, kaya kung wala ka namang concern pagdating sa mga bitbitin or mga dalahing tools, pwede sa'yo ang motor na ito. Pero kung gusto mo pa din magdala ng tools, meron namang ibang paraan. Pwede mo naman siyang palagyan ng top box. Pero in my opinion, hindi talaga bagay. Opinion ko lang naman yon. Tsaka alam ko naman wala kayong pakialam sa opinion ko. Ganun din ako. So kung sa tingin mo ito na talaga yung motor para sa'yo, or nababagay para sa'yo, or sabihin na lamang nating swak sa budget mo, dito ka na sa Monarch Spare 180. Pero kung allergic ka naman sa mga made in China, malaya ka namang mamili sa tatlo: Sniper, Honda Winner X, or Raider. Tandaan mo, pera mo yan, kaya choice mo yan. Pero syempre bago ang lahat, kumuha ka muna lisensya para naman hindi ka magmukhang tanga. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.